Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now. With the Hope Channel. Kung walang tagapagligtas, wala tayong pagligtas. May pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay kay Carlo Pagkarin. Pero tanging-tanging sa Christianism. Isang maligayang panonood po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kapatid at mga kaibigan sa ating talakayan sa sandaling ito. Atin pong patuloy na tinatalakay ang ating leksyon sa ika-4 na trimestre ng taon 2012. At kasama natin muli ang ating resource person sa sandaling ito, si Pastor Rudy Nepomuceno. Welcome po, Pastor. Thank you, Pastor Ben. Para sa inyo pong lahat, nawa ang pagpapala ng ating Diyos ay maranasan natin sa ating pag-aaral na isasagawa ngayon. Okay, ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Benjamin Casimiro, na nag-aanyaya sa inyong lahat na tayo po ay sama-samang mag-aral. At sa pagpapasimula po ay ating anyayahan ng Banal na Espiritu, siyang pumatnubay sa ating gagawin talakayan. Tayo pong lahat ay manalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Rudy. Ama naming Diyos na mapagpala sa lahat, sa sandali pong ito, ang tangi namin kailangan ay ang karunungan at pagkaunawa ng langit upang ang mga leksyon na aming bibigyan ng pansin ay hindi lamang maging bahagi ng aming karunungan, kundi higit sa lahat ay maging sangkap ng aming karanasan sa araw-araw, samantalang kami naghihintay sa ikalawang pagparito ng aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain po ang bawat tagapakinig, buksan po ang aming puso't isipan, maging sisidlan kami ng Banal na Espiritu at ng karunungan galing sa langit, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Tayo ngayon idadako na sa ating leksyon at ating tatalakayin ang may kinalaman sa kaligtasan. Ating tunghayan ng ating ika-4 na leksyon. Ito ay pinamagatang Kaligtasan, ang tanging lunas. Mabuting ating tunghayan ang ating talatang sa uluhin na makita natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, talatang 16. Ito ay napakagandang talata at napakabuting ating bagamat kasi kabisado na ng marami sa atin, pero magandang ito ay ating basahin mula sa Banal na Kasulatan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalainawan ng Diyos ang talatang ito na ating binasa. At ngayon itong hayang po natin. Ang ating pong baksa ay tumutukoy sa suliranin ng kasalanan. At kung paanong ang kasalanan ay pumasok dito, ito pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ngayon na may ating tutunghayan ang solusyon o ang tanging lunas sa problema ng kasalanan ay ang kaligtasang inialok ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na nagbigay na kanyang sarili upang ang tao ay maligtas. Sa pag-aaral ng kaligtasan, mga minamahal natin mga kapatid, ang doktrinang ito ay tungkol sa Diyos, sa kanyang pagmamalasakit sa mga makasalanang napahamak. Ang doktrina ng kaligtasan ay tumutukoy sa mga gawa ng Diyos, kung paanong nais siyang ang taong napapahamak ay maakay mula sa kamatayan patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So dito makita natin ang Diyos ang sentro ng doktrina ng kaligtasan. Ang ating bahagi ay ating pag-aaralan na lamang sa susunod na mga ilang sandali. So Pastor Rudy, gaano ba kalawak ang ginawang pinsala ng kasalanan o ang mga binago ng kasalanan sa nilikha ng ating Diyos? Napakalawak, Pastor Ben. Para sa sanglibutang ito, at sa tao, at sa mga pananim at mga hayop, ay apektado ang lahat. Pero yun ay maliit na tanawin lamang. Ang lalong malawak at malaking tanawin ay involved pati ang mga anghel sa langit, pati ang mga sanlibutang hindi nagkasala na nilalang ng Diyos, at higit sa lahat, involved din si Satanas.
Sapagkat nang pumasok ang kasalanan, siya ang unang isinumpa eh. Di ba? Kung mabasa natin sa aklat ng Genesis, ang unang sinumpay ang ahas sapagkat ginawa mo ito. Ikaw ngayon ay uusad sa lupa, ang sa iyong tiyan ay gagapang ka, kakanin mo ang alabok ng lupa. Tapos ay sinumpa nga si Eva at si Adan, ang lupa, ang pananim at lahat na ng sangkot sa katalagahan o kalikasan ng Diyos. Oh, Pastor, nabanggit mo na rin lang naman niya. Ang pinsala palang ginawa, hindi lamang dito sa tao at sa ating kalikasan, ay may pinsala rin ginawa rito sa mga anghel ng ating Diyos. Ay palagi ko, hindi lang to palagi, kundi ako'y naniniwala na pinsala rin ng kadiyusan. Sa pagdahilan sa pagpasok ng kasalanan, ay nangahulugan ito ng kamatayan ng bugtong na anak ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Pero ang naging reaksyon ng Diyos, Pastor Ben, ay napaka-positibo. Hindi baling ang anak ng Diyos, si Kristo, ay magkatawang tao. Hindi baling siya ay mamatay doon sa krus sa Kalbaryo. Basta't mas masolusyonan ang problema ng tao at magkaroon ng tagumpay sa kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan. Dito'y makita natin ang dakilang pag-ibig talaga ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, walang dahilan para tayo ma-discourage o malupaypay na isipin natin, wala na nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay nakahandang magmahal sa inyo. Ano man ang inyong kalagayan, ano man ang inyong dinadaan ng suliranin, gaano man kadalas kayo nabigo, hindi tumitingin doon ng Diyos, kundi ang Kanyang tinitingnan. Tayo ay Kanyang mga minamahal na mga nilalang at Kanyang tinitingnan ng hinaharap na tayo Kanyang makakasama doon sa buhay na walang hanggan. Kung bibigyan natin ng pansin talaga ang lawak pa ng kasalanan ito, sinasabi sa atin sa Roma, lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang kasalanang minana natin, ang pagiging makasalanan na minana natin kay Adan, ay isang bagay na parang lambong o anino o shadow na lumukob sa buong sanglibutan at sa lahat ng nananahan dito. At ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagnanais na iligtas ang tao, ay nakita niya sa katutubo kung anong ang pangailangan ng tao. Kilala niya ang tao, sapagkat siya ang lumalang sa sangkatauhan at sa buong katalagahan, alam niya ang pangailangan ng tao. Kung kaya nga't nakita ng kadiyusan, ang tanging solusyon na dapat na maisakatuparan upang ang tao ay maisalba o mailigtas mula sa patibong na kanyang kinahulugan na gawa ng kasalanan at saka ng dyablo. At nakita natin ang epekto ng kasalanan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kahit saan tayo tumingin ay makikita natin ang bahid o epekto ng kasalanan. Tignan din natin naging direktong epekto nito sa tao. Ang tao, ang wika sa Awit 59:2 ay naging manggagawa ng katampalasanan. Ang tao ay nilalang na merong dalisay na puso, pero ang pusong yan ay naging mandaraya. Ang tao na nilalang na ang adikain ng Diyos ay magbigay kaluwalhatian sa Kanya at makasama niya sa walang hanggan. Yun ang tinatawag na conditional immortality, ay kinailangang mamatay, ay mamamatay dahilan sa parusa ng kasalanan. At ang tao sa kanyang likas ay naging maibigin sa kalayawan. Naging walang patubagga sa kanyang buhay na nasanay, nahilig sa laughter, pagtawa at kaligayahang lumilipas at pansamantala. At siya ay naging mamamatay tao, naging palahatol, at ang kamay ay nabahira ng dugo ng mga matuwid. At gayon din, pero sa kabila noon, Pastor Ben, ang tao ay binigyan ng pag-asa na kung siya lamang ay matututong tumugon sa panawagan ng Diyos at tanggapin ang pagliligtas, at siya'y maghihintay sa gawain ng Espiritu Santo na inlalarawan bilang maaga at tuling ulan, may pag-asa siyang naghihintay sa Kanya. Tama po.
Ang maganda rin po nito, Pastor, ay yung makita natin kung gaano tayo minahal ng Diyos. Kasi sa kanyang karunungan ay nakita na niya ang pagpasok ng kasalanan. Bagamat ang kasalanan ay wala sa kanyang plano. Pero ito'y pumasok at alam niya ang magiging bunga nito. Pero sa kabila noon ay naghanda pa siya ng programa, ng plano kung paano tutugunan ang pangangailangan ito ng tao. So, bago pa lalangin ng sanglibutan, bago pa lalangin ng tao, meron ng provision. So, dito natin makita yung lawak ng kanyang pangunawa, ng kanyang pagmamahal, at may imagine natin kung gaano napipighati ang Diyos na sa kabila ng napakaganda ng kanyang pagkagawa, biglang nagkaroon ng kabaliktaran na kalagayan. Yung taong kanyang iniisip na nilikha para sa kanyang kapurihan, ay biglang nagkaroon ng paglaban sa kanya, paghihimagsik. So may imagine natin na kung gaano kalungkot ang Diyos sa pangyayari ito. Gayon man ay inilahad niya ang panukala ng kaligtasan. At sa pamamagitan nito ay malulunasan ang problema ng kasalanan. May mga nagtatanong, Pastor Ben, hindi ba ang Diyos ay marunong sa lahat? At nakikita niya ang pasimula sa wakas. Nakita niya napapasok, may posibilidad na pumasok ang kasalanan. Bakit hindi niya pinigil ito noon pa? Hindi sana nasadlak ang tao sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan ng pagiging makasalanan. Ang isang magandang kasagutan kasi dyan, Pastor, ay ang tayo binigyan ng pamimili, ng kapangyarihan na pumili. Ang lahat ng kanyang nilikha, pwede niyang tanggalin ng yung power of choice. Pero kung susunod naman sa kanya ang lahat ng kanyang nilikha, ayon sa kanyang gusto lamang, ay di para lang mga robot yun na piniplease lang siya, hindi rin siguro maganda. Kahit naman siguro sa ating mga anak, ay pag nasunod lamang sapagkat napilitan, ay parang hindi rin tayo masaya. Pero pagka yung ating mga anak ay yung nagmamahal sa atin dahil mahal talaga niya tayo at pinili talaga nila na mahalin tayo, ay napakasarap. Maligaya talaga. So ganito rin ang Diyos, na bagamat kaya niyang gawin na ang lahat ipasunurin ayon sa kanyang gusto, pero binigyan niya ng laya ang tao, sapagkat ang tao nilikha ayon sa kanyang wangis, ay meron din ang tao na kapangyarihang pumili kung sino ang kanyang paglilingkuran. Kaya ang ginawa ng Diyos, ipinahintulot niya sapagkat ang nais niya ay ang tao sumunod sa kanya, hindi sapagkat sila napipilitan, kundi pinili nila sapagkat mahal nila ang ating Panginoon. At isa pa magandang bagay dyan, Pastor Ben, ay yung hindi pa nga dumarating yung ganong tanawin ng pagkakasala, meron ng paraan ng kaligtasan. Doon makikita natin ang karunungan ng Diyos at yung kanyang pag-ibig na nauuna sa anumang pangyayaring maaaring maganap sa sanlibutan ito. Alam mo, meron din ako isa natutunan doon na minsan ay nagamit ko rin sa aking mga anak. Minsan ay pinapagalitan ko yung aking mga anak. Pero sa kabila ng aking mga pagpapayo ay ang aking pansalita ay ganito. Sabi ko, mga anak, huwag niyong kakalimutan anuman ang mangyari. Worst to worst. Huwag nawawang mangyari. Pero kung dumating ang sandali na kayo may magawang malaking kasalanan, huwag niyong kakalimutan. Kami pa rin ang inyong magulang. Okay. Ano man ang inyong ginawa, hindi nakadepende roon ang aming pagmamahal sa inyo. Kayo'y aming anak, kami ang inyong magulang, kahit anong mangyari, kayo pa rin ang aming mga minamahal na mga anak. At ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tinatawag na unconditional love. Walang kondisyon. Hindi nakadepende kung masunurin kita, love kita. Pag hindi ka sumunod, hindi na kita love. Kung minsan, ito yung nadidinig natin sa ilang mga magulang. Walang favoritism, lahat ay kanyang minamahal. So, maganda itong pinakita sa atin na sa ating pag-aaral, wala pa ang kasalanan, pero meron ng inilahad. May nakalatag ng programa ang Diyos na kung sakaling pumasok, ay hindi niya wawakasan ang lahat, kundi kanya tutulungan ng tao na maibalik sa kanyang larawan. Kaya pala sinasabi sa aklat ng Efeso, sa chapter 1, na ang ating kaligtasan ay made in heavenly places. Ang ating kaligtasan ay ginawa o nilikha o pinanukala doon sa langit. Sa langit. Hindi dito sa lupa. Kaya nga lamang ang kaganapan, ang pagsasagawa ng panukala ay dito sa lupa. Sapagat itong planetang lupang ito na halos para lamang isang buhangin sa sansinukob ng Diyos, ay dito naganap ang dakilang pagkakasala, ang dakilang punit sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Okay, so atin po nakita ang plano ng kaligtasan.
Pero ano ba itong lunas na ginawa ng Diyos sa problema ng kasalanan? Alam natin may plano eh. Pero paano natin titingnan ngayon ang planong ito at kung paano niya ito pinatupad? Una-una, Pastor Ben, dito papasok yung isang doktrina na sinikap ng dyablo na walaing kabuluhan noon pa. Ito tinatawag na the doctrine of the incarnation. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, nabuhay na banal, hiwalay sa kasalanan, namatay doon sa krus sa Kalbaryo, nabuhay na maguli, pumanik sa langit, nagsasagawa ng isang dakilang ministeryo ngayon para sa tao, at muling babalik upang tubusin ang taong tumanggap sa pananampalataya upang makasama doon sa walang hanggan. Yon ang package ng panukala ng pagliligtas. The incarnation, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Pero dito po sa ating tinatalakay sa buong trimestre nito na may kinalaman sa dakilang tunggalian, makikita rin natin kung paano ang lahat ng mga detalye nito, ng mga plano ng Diyos, ay nilalabanan ni Satanas. Na siya nag-introduce din ng counter doon sa mga programa ngayon, sa mga aral na yon ng ating Panginoon. So, ating tunghayan, kailan ba pinanukala ng Diyos ang planong ito ng kaligtasan? Sabi, bago pa itatag ang patibayan ng lupa. So, hindi pa nilalalang ang ating sanlibutan. Wala pa si Adan si Eva. Wala pa. At ang wika nga ng komentaryo ni Ellen G. White ay nung nagkaroon ng konsilyo ang kadyusan doon sa langit at pinapanukala ang paglalang sa sanlibutan at saka sa tao, hindi isinama itong si Lucifer. Samantalang si Lucifer sa kanyang estimation ng kanyang sarili, ay siya ang pinuno ng mga anghel. Siya ang pinakamaganda, siya ang pinakamatalino, siya ang pinakamataas ang tungkulin. Bakit hindi siya kasama? So, doon nagpasimula ang inggit sa puso ni Lucifer. Doon nagpasimula ang kanyang mga pamamaraan na pandaraya. At siya ay nagkaroon ng murmuring campaign. Sinabi nga niya na ang pag-ibig ng Diyos ay huwad, na ang Diyos ay walang bahala, na ang kanyang kautusan ay hindi maaaring masunod. Ito'y pabigat. Pabigat lamang at silang mga malalayang mga nilalang ng mga anghel na mayroong sariling mga kapasyahan ay hindi dapat na mabuhay na napapasa ilalim pa sa isang sistema ng kautusan. Kaya nagpasimula siya ng kanyang murmuring campaign. Okay. So nakita natin napakaganda na ang plano ng kaligtasan hindi ito yung afterthought lamang na nung bumangon ay at saka lamang nila inisip. Yes. Kundi ito ay nasa panukala na mula pa ng mahabang panahon. Wala pang ang sanlibutan ito ay nakalagay sa plano ng Panginoon. Ito yung pag-asa ng walang hanggang buhay na ipinanukala bago pa nagpasimula ang sanlibutan. Sa Efeso 1:3-5, ito rin bikay ang pagtatalaga sa tao sa kaligtasan o pag-aampon kay Hesukristo bago pa rin itatag ang sanlibutan. Sa 2 Thessalonica 2:13-14, pinili tayo ng Diyos mula pa sa pasimula upang tayo maligtas. Pinili tayo sa magitan nitong ebanghelyo sa katotohanan at sa banal na espiritu. At sa Apokalipsis 13:11, tayo ay ang ating mga pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinaslang bago pa itatag ang sanlibutan. So palagi na lamang nandoon yung phrase na bago pa lalangin ang sanlibutan. Sa madaling sabi ay binanggit dito binasa nyo kanina na yung pagkapili sa atin, pinili na rin tayo bago pa itatag ang sanlibutan. Pero yung pagliligtas ay gano'n din, magmula pa ng pasimula. Pero palaging kakabit sa ating Panginoong Hesukristo. Siya kasi ang tagapagligtas. Okay, so maganda po ito. So ating pagpatuloy. Ang kaligtasan na isang proseso, Pastor. Ano ba mga bahagdan ng kaligtasan? Sa pag-aaral sa School of Theology, nakita natin na tatlo yung hakbang na yan. Una ay justification o pag-aaring ganap. Ikalawa ay sanctification o pagpapakabanal. Ang ikatatlo ay glorification
At yun ay kapag ka ang tao ay natubos na sa lupang ito at makasama na sa walang hanggan ng ating Diyos, wala nang kamatayan, wala nang kasalanan, wala nang anumang bahid ng kalungkutan. So, yung tatlong sangkap na yon, Pastor Ben. Pwede ba nating mabigyan ito ng ating mga biblical support? Itong binanggit ninyo. Kasi napakaganda nito, yung justification o pag-aaring ganap. Yung sanctification na pagpapakabanal. Okay. At saka yung glorification. Pero may term ba tayo niyan sa Biblia na tinatawag na glorification? Okay. Maganda siguro ating mabigyan ng biblical support. Yung pag-aaring ganap, ang isang salita ginagamit dyan ay pakikipagkasundo, reconciliation. Mabasa natin yan sa Lucas 18, 9 hanggang 14, sa Isaiah 53, 4 hanggang 7, sa Roma 3, 19 hanggang 24, at sa Zacarias 3, 1 hanggang 4. Siguro maganda basahin natin yung Lucas 18, Sige. 9 hanggang 14. Lucas, 18. sa Lucas 18, Ito talatang 9 hanggang 14. 9 hanggang 14. Yan ang pag-aaring ganap. Aking babasahin sa Lucas 18, 9 hanggang 14. At kanyang sinalita naman ang talinhagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nangagpapanggap na sila'y matutuwid, at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May 2 lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo ng malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa isa-isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Andiyan yung salitang pag-aaring ganap, inaring ganap. Alam mo, Pastor Ben, doon sa naunang mga binasa, diyan makikita natin ang isipan ng isang taong ayaw pasakop sa simulain ng pag-aaring ganap ng Diyos. Binabanggit niya yung lahat ng kanyang kabutihan, lahat ng mabubuting bagay tungkol sa kanya, lahat ng kabutihan ginagawa sa kanyang kapwa-tao. Hindi niya makilala ang kanyang sarili bilang isang nangangailangan ng pagliligtas. Siguro dito pumapasok, Pastor, yung kaisipan na tinatawag na salvation by works. Yes. Dahil nakakala niya siya'y magaling, siya'y mahusay, kaya niyang gawin. At nakakalungkot, may mga tao talaga yata ngayon na hanggang ngayon ay gusto nila, lahat ay babayaran nila, lahat ay paghirapan nila. Pero pagdating sa kaligtasan, pagdating sa kabanalan, pagdating sa ating spiritual na kabuhayan, hindi maaari ang sariling sikap o sariling gawa, kundi tayo ay sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Hindi tayo kasi maligtas magitan ng pagmamapuri o hindi sa mabuting, hindi sa sarili nating mga katangian, kayamanan, karunungan, kagandahan, o anumang status natin sa sanlibutan ito. Ang tanging kaligtasan natin ay yung tumayo tayo sa harapan ng luklukan ng Diyos, na kinikilala natin na tayo makasalanan at wala tayong magagawa kundi pasakop sa pagliligtas ng ating Diyos. Kaya yan ang sabi, inaring ganap ang taong ito. Ano ba ibig sabihin ng pag-aaring ganap kaya? Inaring ganap. Ang ibig sabihin, parang wari bagang, hindi nagkasala pero itinuring na hindi nagkasala. Okay. Parang ganon siya. Una muna pinatawad, ano? Oo. So, pinatawad, pagkatapos, nung pinatawad na, malinis na ang kanyang kalagayan. Parang hindi siya nagkasala. Ganon, napakaganda ng panukala ng Diyos para sa atin. At higit sa lahat, ipinagkasundo tayo, reconciliation. Dito papasok yung pagtubos ng Diyos, yung atonement. Magitan ng pag-aaring ganap, magitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo, ang kanyang kamatayan ang naging substitute o kahaliling kamatayan ng taong makasalanan. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6:23. Datapwat,
ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesus. So, ang pag-aaring ganap ay hindi lamang yung basta pinatawad sa kasalanan, kundi ibinalik ang relasyon doon sa Diyos. Reconciliation At yan. saka ang isang nakita ko pa rito ay hindi lamang ibinalik ang relasyon sa Diyos, binigyan pa ng kapangyarihan para makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Yes. At sa Juan, sinabanggit, binigyan tayo ng kapangyarihan matawag ng mga anak ng Diyos. Kanina, minaalala ko nga pala na habang nagsasalita kayo, binanggit ninyo yung tungkol sa kaligtasan na ito ay gawa ng Diyos. Napakaganda na sinasabi sa ating lesson na ang doktrina ng kaligtasan ay tungkol sa pagmamalasakit ng Diyos. O sa ibang salita ay, salvation is about God. Yes. Kung paanong ang Diyos ay nagmalasakit sa kanyang mga nilalang. Kung paanong inilahad niya ang panukala kung paano tutubusin ng tao sa kasalanan. So, sa kabuuan ay makita talaga natin, bagamat tayo yung mga nagkasala, pero ang plano ng kaligtasan, it's all about God. Ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang paggawa, ang kanyang kabutihan, kung paanong tayo ay maibalik sa kanyang larawan. Ang Diyos kasi ang author ng kaligtasan. Siyang may akda. Siya rin ang initiator. Siya ang nagpasimula. At ang ating Panginoong Jesucristo rin ang siyang finisher, tagapagtapos ng lahat ng panukalang ito ng pagliligtas. Kaya mula pa simula hanggang sa wakas, ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang natatanghal dito. Bakit kaya ganon? Ito ang tanging paraan, walang ibang paraan. Walang iba. Saan ba nagkasala ang tao? Kanino nagkasala ang tao? Ay, ang nilabag kasi na kasalanan ay ang kautusan ng Diyos. So, ang nilabag dito, kung titingnan natin, ay ang Diyos. Ang karakter ng Diyos. Ang karakter ng Diyos. So, Okay. talagang ang paggawa ng kasalanan, ito'y offense against God. Tayo nagkasala sa Kanya. Kaya, kung ito man ay malulutasan, mabibigyan ng solusyon, ay ang Diyos din ang may provision. Kung paano ang nasira niyang kautusan ay maiaayos. Hindi ang tao ang gagawa ng paraan, kundi ang Diyos din ang gagawa ng paraan kung paano masunod ang tao at maibalik ang tao sa pagsunod sa Kanya. Siya lamang ang may karapatan na magtakda ng paraan ng kaligtasan. Hindi pwede yung iba. Pwede. Siya lamang. At ang kaligtasan ito, palibas ay Diyos ang napinsala, Diyos ang niwalang puri dahil sa mga accusation ni Satanas. Tanging isa na galing din sa Diyos ang pwedeng maging instrumento ng pagliligtas. Kaya na mapagpasyahan ng kadiyusan ito, ang ikalawang persona ng kadiyusan, ang Diyos Anak, ang siyang nagpresenta na iaalay ang kanyang buhay para sa kapakanan ng tao. Dito makita talaga natin, ang kaligtasan, ang sentro nito ay ang Diyos. Hindi po pwede rito yung sariling sikap na maliligtas ako sa pamamagitan ng aking pagsunod o maliligtas ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganito o pagdodonate ng ganoon. Hindi maaari. Pero yung isipang yan, Pastor Ben, ang laganap halos sa lahat ng mga reliyon sa sanglibutan, di ba? Yung salvation by works. Self-righteousness at salvation by works. Yung tinatawag na morality, ano? Yung pag gumawa ka ng mabuti, ligtas ka. Pero pag gumawa ka ng masama, ay mapapama ka. Pastor, pinag-uusapan natin dito yung tungkol sa pag-aaring ganap na ginawa ng Diyos. Pero aking tinanong kasi kanina, yung proseso ng kaligtasan, ay nabanggit mo tatlo. So, binasa natin kanina lamang ang tungkol sa pag-aaring ganap. Okay. Yun ang unang bahagi, bahagdan ng kaligtasan. Pero may binanggit ka pang sanctification. Saan ba natin pwedeng makita ito sa banal na kasulatan? Basahin natin yung Roma 6, 1 hanggang 8. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi baga niyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Nalalaman natin
ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Okay. Sapagat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. So, lalakad tayo sa panibagong buhay. Ito ang sanctification. Ito yung pagpapakabanal. Hindi na tayo paalipin pa sa kasalanan. Mabubuhay na tayo na hiwalay sa kasalanan. Lahat ng ito ay sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Alam mo, Pastor Ben, sa translation, yung sanctification ay isinalin bilang pagpapakabanal. Medyo may konting question mark sa isip ko yung translation na yun ng pagpapakabanal eh. Nangyari, ang isip ang naiiwan doon, ang tao ay nagsisikap na magpakabanal. Oh. Exerting effort. Para may ganong dating para na maging banal. sariling sikap din yun. Yes. No? Ako'y nagpapakabanal. Yes. Para bagang ginagawa mo ang kabanalan. Mhm. Pero hindi naman pwedeng gumawa ng kabanalan ng tao. Kaya nga, kaya ang Diyos lang ang pwedeng bumanal sa correct. tao. Kaya ang translation na nais kong gamitin dito sa sanctification ay hindi pagpapakabanal, kundi pagpapabanal. 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 Hindi ang tao ngayon ang aktibo. Ang nagpapabanal ang siyang aktibo. Yan ang ating Diyos, yan ang biyaya ng Espiritu Santo. Yan yung malinaw na binanggit ng Panginoon sa aklat ng Isaias. Yes. Siya ang Diyos na nagpapabanal Correct. sa kanyang mga nilikha. At yung sa isa sa mga pangalan ng Kadyosan, yung sa Jehovah, siya ang Jehovah Chidkenu. Ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang righteousness. Siya ang ating katuwiran. At ang sanctification kasi ay nangangahulugan din na living righteous before God. Nabubuhay tayong matuwid o banal sa harapan ng Diyos. Kaya kung ang ating Panginoong Jesus ang siyang persona ng katuwiran, ng kabanalan, at yung kanyang damit ng katuwiran ang nakabihis sa atin, ang nakikita hindi yung mga ginagawa natin, mga pagsisikap at kung ano-ano pa. Ang nakikita ay yung ginagawa ng Diyos para na rin sa ating sariling kaligtasan. Kaya hindi pagpapakabanal, pagpapabanal ng Espiritu Santo. Pastor, ako kuminsan tinatanong ako ano bang ginagawa mo? Ay ako naman talaga may pagkaunawa naman ako na Diyos talaga ang bumabanal sa tao. Okay. Pero kuminsan ay akin na sasagot, eto, nagpapakabanal. Nagsisikap. Hindi ko man nababanggit yung santang nagsisikap, pero ang akin nababanggit ay, eto, nagpapakabanal. Pero nasa isipan ko yon na ang Diyos ay binabanal niya ako. Okay. Na ang aking ginagawa ngayon, i-focus ang aking isipan sa Diyos, magpakalapit-lapit sa Kanya, at alam ko na ako'y nananalangin naman, Panginoon, ikaw yung magpakalapit-lapit sa akin at ako'y magpapakalapit-lapit sa iyo. Banalin mo ako. Okay. Pero pag tinanong ako, anong ginagawa mo? Eto, nagpapakabanal. So, siguro, ano ba magandang sagot siguro na ganoon ang kahulugan? So maganda siguro, gamitin natin pareho yung terms na yun, dalawang terms na yun. Ang Diyos ang nagpapabanal sa atin at ang ating magiging karanasan ay pagpapakabanal. Okay, pagpapakabanal. Pagpapakabanal. Sa initiation o sa gawain ginagawa ng Diyos sa ating sariling Okay, karanasan. so Pastor, natalakay natin ang una at pangalawang bahagdan ng kaligtasan, yung pag-aaring ganap at saka yung pagpapakabanal. Yung ikatlong binanggit mo, yung glorification. Glorification. So, ano bang talata ang pwede nating, saan ba natin ito pwedeng makita? Ito yung katiyakan, kasiguruhan, na tayo ay bubuhay maguli sa walang hanggan. So, basahin natin, Pastor Ben, yung unang Thessalonica 4, 16 hanggang 17. Tanawin ng second coming, ng ikalawang pagparito ni Kristo. Sa aklat ng Unang Thessalonica 4, 4, 4. 16 at 17. Okay, ganito ang wika sa unang Thessalonica 4:16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawing kasama nila sa mga lapaap
upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan man. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Yan ang glorification. Yan ang kalwalhatian sa pagparito ng ating Panginoong Ibig sabihin ay Jesucristo. ang lubos na kaganapan Aha. ng kaligtasan. So, pwede rin natin gamitin yung salitang redemption, pagtubos. Ngayon tayo ay... Tinubos na tayo. Oh, tinubos tayo sa kamatayan, sa hatol ng kamatayan, ng kautusan. Pero yung salvation natin ngayon ay may mga yugtuyan yan. Pero yung redemption kasi ay more nakasentro sa tanawin ng second coming. Yung redemption kasi parang kukunin tayo mula sa isang lugar, dadalhin sa isang panibagong lugar. So ililipat tayo mula sa sanglibutang ito ng kasalanan, ililipat doon sa langit, pansamantala patuloy sa bagong langit at bagong lupa. Para itong yung buhay na walang hanggan. Nung tanggapin ko si Jesus, ako'y tumanggap na ng buhay na walang hanggan. Yes. Pero ako'y pwede pa rin mamatay ngayon. Yes. Sapagat ang kaganapan, ang kalubusan ng bagong buhay, ng buhay na walang hanggan ay kapag dumating na si Jesus at ibinigay na niya sa akin yung regalo na immortality. Yes. Na hindi na ako mamamatay. Pero nung ako'y tumanggap kay Jesus, ako'y naniniwala, tinanggap ko na ang buhay na walang hanggan. At yun naman sinasabi ng Banal na Kasulatan. Nasa Juan yan, 5. Sino mas sumampalataya ay meron ng buhay na walang hanggan. Tsaka nalipat na mula sa kamatayan. Nalipat na mula sa kamatayan. So yun ang pauna, earnest of our inheritance. Yun ay pwede natin panghawakan. Yes. Kumbaga sa lupa ay hawak ko na yung titulo. Pero yung lupa ay hindi ko pa natitirikan ng bahay. Pero sa takdang panahon ay yung kaganapan, ito na yung glorification. So yung position na sa atin na. Pero yung possession, wala pa. Dalawang bagay yun, di ba? Opo. Yung posisyon ng kaligtasan, nasa atin yan sa justification. Pero ang possession ng bagong langit at bagong lupa, paninirahan kasama sa walang hanggan, yan ay darating pa. Okay. Sa ating... Dito po sa ating leksyon ay binabanggit ano ba ang role na ginagampanan ng pananampalataya sa karanasan natin ng pag-aaring ganap? Ang pananampalataya, ngayon hindi natin nakikitang maliwanag kung ano bang kahulugan itong mga bagay na ito. Now we see darkly as parang ulap, ano. Pero sa magitan ng pananampalataya, yung hindi masyadong naunawaan ay natatanggap natin dahilan sa pag-ibig natin sa kaligtasan at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tao ay inaaring ganap sa magitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya kasi kasiyakan sa mga bagay na hindi nakikita at pag-asam sa mga bagay na darating nandyan na mapalad na pag-asa. So ang pananampalataya ang siyang pinakasusi upang matanggap natin ang kaloob ng biyaya. Kung wala ang pananampalataya, wika nga imposible na mapaluguran natin ang ating Diyos. Without faith, it is impossible to please Him. Kaya ang pananampalataya, Pastor Ben, ang susi ng ating koneksyon sa Diyos. Pero ang isang mahalagang bagay pa rito, ang pananampalataya hindi katutubo sa tao. Ang pananampalataya ay kaloob pa rin ng Diyos sa atin. So we cannot produce faith. Wala. Kaya walang maipagmamalaki ang tao sa Diyos. At maging ang pagsisisi ay Yes. regalo rin ito ng ating Panginoon. Correct. Dahil kung hindi tayo binigyan ng Panginoon ng pagsisisi, ay hindi tayo magsisisi. Sapagkat sa ating kalikasang makasalanan, ay talagang ang ating direksyon ay palayo sa Diyos. Pero pag gumawa sa ating buhay ang Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu ang gumagawa sa ating puso at umaakay sa atin na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. So bagamat ako nagsisi, pero hindi ko ito nagawa sa aking sarili. Ang Banal na Espiritu ang gumawa nito sa aking buhay. Ibig sabihin, ito'y regalo ko rin tinanggap galing sa Panginoon. Paano natin malalarawang practical yung salitang repentance o pagsisisi? Paano ba yung pagsisisi? Sa original na salita ay ito'y sa wikang Griego ginagamit sa mga sundalo na sa panahon natin ngayon ay tinatawag na
turn about face. Talagang pagtalikod. Kaya pag sinabi kong ako'y nagsisisi, talikod. Kung ang direksyon ko ay papuntang norte, ay di pagka sinabi kong talikod, ay di ang akin ng takbo ay papunta na ng south. Papunta na sa kabila ang direksyon. So, yun ang ginamit din sa Biblia na magsisi. Ay ibig sabihin, magbago isip, tumalikod, o magbalik loob sa Diyos. So, yun ang kaisipan ng repentance. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na maaari bang mabago ng batik ang kulay ng kanyang balat o maalis ng leopardo ang kanyang mga batik. Ganyan ang taong nahirati sa kasalanan. Ngayon, ano ang makapagbabago sa kanya? Walang iba kundi ang kabutihan na rin ng Diyos. Ang krus ng Kalbaryo. Kapag nakita niya ito sa magitan ng Espiritu Santo, wala siyang magagawa kundi magbalikwas at tumakbong pabalik doon sa sinapupunan, doon sa piling ng ating Diyos na kanyang hiniwalayan na siya ay magkasala. Napakaganda po, no? Na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay talaga rin sa tao para siya magsisi. Kapag nakita niya ang ginawa ng kasalanan, ang tunay na likas ng kasalanan, ay talagang hahanapin niya ang bumalik sa Diyos. At ito tinatawag na pagsisisi. So, napakahalagang ginagampanan ng pananampalataya. Na ang tao ay, actually po nakita ko ay ang pagsisisi ay bunga ng pananampalataya na rin. Yes. Ito na yung, dahil siya nananampalataya sa Panginoong Sus, nakita niya ang kabutihan ng ating Panginoong Sus, so naakay na siya ngayon na tumugon at ang tugon niya ay ang pagsisisi. Now, paano ba ang isang tao makasalanan ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Yun ding pananampalataya niya sa Diyos ay siya magbibigay sa kanya ng kasiguruhan. Makakaranas siya ng kapayapaan sa kanyang puso na ang kanyang kasalanan ay hindi lamang napatawad, kundi kinalimutan na ng Diyos. Magkakaroon siya ng peace that passeth understanding. Mahirap paliwanag yun, Pastor Ben. Pero yun ay magiging personal na karanasan ng isang tao. Yung kapayapaang hindi masayod, ang wika nga, na kanyang natatamo. Hindi lamang napatawad ang kasalanan, hindi lamang napawalang sala mula sa kanyang kasalanan, kundi yung result nito, panibagong buhay na kanyang mararanasan isa sa kabuhayan, hindi lamang sa paningin ng Diyos, kundi higit sa lahat, mahayag sa kanyang kapaligiran. Kaya ako naitanong din to sapagkat mayroon din ako mga nakakausap na ilan natin mga kapatid at may mga ibang kaibigan din na nagsasabi, ako humingi ng patawad sa Diyos. Pero hindi ko maramdamang ako'y pinatawad. Ako yung kaya nagpahayag na gusto ko ng pagbabago, pero parang hindi ko makita yung ako'y binigyan ng pagkakataon magbago. So, yung mga ganito bang mga pagkakataon? Laganap yan. Ang tanging dahilan doon, Pastor Ben, ay hindi ganoon kalalim ang kataimtiman ng pagsisisi. Yung pagsisisi ay meron pang reservation. Walang total surrender ng bagay na hinihingi ng tawad. Kaya kapag tayo nag-alinlangan, na tayo nga hindi pinatawad, talaga hindi tayo pinatawad. So ang level ng ating pananampalataya ay wala pa sa level ng pagpapasakop ng ating sariling isipan at puso at karanasan sa Diyos. Pagka gano'n, ay talaga mahirap maunawaan at maranasan ang pagpapatawad ng Diyos. So, ang maigi siguro nito ay talaga sampalatayanan talaga ng lubos. Yes. Pag humingi ka ng patawad, ay sampalatayanan mo talaga. Yes. Na ikaw ipinatawad at ang basihan natin ay ang banal na kasulatan. Itang wika sa atin sa 1 Juan 1, 8, 9, di ba? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na patatawarin tayo sa kasalanan. At ang mahalaga yung ikalawang yugto at lilinisin tayo sa ating mga kalikuan. Yung kasing kalikuan na yun ang minana natin kay Adan. Yung propensity to evil, yung iniquity, yung kasamaan, yun ang minana natin kay Adan. Hindi yung kanyang kasalanan, kundi yung pagiging makasalanan. So pag pinatatawad tayo ng Diyos, sa pagpapahayag natin o kumpisal ng ating kasalanan, pinatatawad tayo sa actual sin. Pero inaalis yung ating pagiging makasalanan. Kung tayo pinatawad pagiging sa pagnanakaw,
inaalis din, nililinis din yung pagiging magnanakaw. Ganon ang ginagawa ng Diyos. Sa ganong paraan ay nababago ang total, ang kabuuan ng tao. Sa akin pong karanasan, Pastor, ay kapag halimbawa, kuminsan ay nagkakamali tayo, nagkakasala, ay ginagamit ko rin itong talatang binanggit niyo na unang Juan, Kapitulo 1:9, saka yung Kapitulo 2, talatang 1, Yes. na sinasabi ko talaga sa aking prayer, na sabi ko, Panginoon, ako'y nagkasala, humihingi ako ng patawad sa iyo, at ako'y nagkiklaim na ikaw ay tapat ayon sa iyong salita, na kung sino man ay tapat na lalapit sa iyo, ikaw ay tapat na magpapatawa din. So pagkatas ng aking panalangin, ay talagang ako'y rest assured ako, na talagang pinatawad ako dahil ang aking pananampalataya, sinasampalatayan ako sinabi ng Panginoon, pag inihingi mo ng patawad, patatawarin ka. Yes. So hindi ko binibigyan ng pagkakataon yung aking damdamin o emosyon na nag-iisip, pinatawad kaya ako. Hindi ko bini-entertain na yun. Ang aking nalang hinahawakan ay sinabi ng banal na kasulatan, paniwalaan ko. Pero pagka meron doubt, may alinlangan, ipasubali pa sa ating isipan, wala. Totoo po Hindi yun. tayo talaga Wala tayong tatawad. magiging direksyon doon. Okay, Pastor, so napaganda po natin talakayin. Subalit ang oras natin ay mabilis din. Ang iyong huling mga salita tungkol sa ating leksyon sa linggong ito na may kinalaman sa kaligtasan, ang tanging lunas. Ang kaligtasan at itong ating napag-usapan ngayon ay tumutukoy sa isang tanging bagay, Pastor Ben. Ang Diyos ang siyang author, siya ang may akda, siya ang nagpasimula, siya ang nagsasagawa, siya rin ang magpapasakdal ng kaligtasan ito. So, kaya nga ang wika ng banal na kasulatan, sa kay Jesus we live and move and have our being. Kaya ang mahalaga para sa atin sa proseso ng kaligtasan, yung ma-identify natin ang ating sarili. Saan ba tayo nakatayo? Ano ang ating pananayuan? Ano ba ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo? Tinatawag ba kinikilala ba natin siya na siya ang ating kaligtasan, tagapagligtas, na yung kanya kamatayan doon sa Kalbaryo ay naging kahaliling kamatayan natin? Kung magkagayon, tayo nabubuhay ngayon sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos, at ang kabuhayan natin ay dapat lamang na maging kaangkop doon sa kaligtasang ating tinanggap. Mabuhay tayo, nahiwalay sa kasalanan, nagtatagumpay sa kasalanan, may pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Yung bawat sandali ng ating buhay, madama natin, isang sandali akong mas malapit sa pagdating ng aking Panginoong Hesukristo. Yun ang nagbibigay buhay at tibay at lakas sa ating pananampalataya. Yeah, maganda po. Maganda sinabi niyo na yung isang araw, bawat araw na dumaraan ay mga araw na lalo nagiging mas malapit na tayo sa kawangisan ng ating Panginoon. So, mga minamahal na mga kapatid, ang ating pag-aaral ay tumutukoy sa kaligtasang regalo ng ating Panginoon na siya lamang ang tanging pwedeng makapagbigay lunas sa ating suliranin ng kasalanan. Kung wala ang tagapagligtas, wala tayong kaligtasan. Sa maling sabi ay, dahil ginawa ng Diyos ang kaligtasan, tayong lahat ay pwedeng maligtas. At walang dahilan para hindi maligtas sapagkat available ang inaalok ng Panginoon na tayong lahat at itong kanyang nais at itong kanyang kalooban na ang sino man ay huwag mapahamak kundi tayong lahat ay maligtas. Available ang kaligtasan. Tanggapin natin si Jesus bilang ating personal na tagapagligtas. Gawin natin siyang Panginoon nating mga buhay at tiyak ang ating buhay na walang hanggan. Tayo po'y dadako ng muli sa ating pagtatapos. Tayo po ay manalangin. Pinupuri namin kayo, O Diyos na banal, kay dakila po ng inyong pag-ibig. Sa kabila na inyong nakita na ang mga suliranin ng kasalanan, gayunman kayo rin ang siyang gumawa ng probisyon upang kumagkagayon. Mabigyan ng lunas ang napakalaking problemang ito na pumasok sa sanlibutan, ang problema ng kasalanan. At bagamat kami tumitingin, Ama, sa napakalaking suliraning ito, subalit kami nananampalataya, higit na mas malaki ang inyong pag-ibig. Higit kayo na makapangyarihan at ang inyong lunas ay higit at sapat upang matugunan ang suliraning ito ng kasalanan. O banal na Diyos, kami po ay nagpapasakop sa inyo ng aming mga sarili. Hawakan po ninyo ang aming mga kamay. Kayo po ang siyang umakay sa amin sa araw-araw.
at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, hayaan po ninyo kami tuloy-tuloy na mahubog sa larawan ng aming Panginoong Hesus at ang aming mga buhay magdala ng karangalan sa inyong dakilang pangalan. Salamat po mga sa katiyakan ng inyong pagliligtas, sa katiyakan ng inyong dakilang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa sa buhay na walang hanggan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, kami po'y nagagalak na kami po inyong sinamahan sa talakayang ito sa pag-aaral ng salita nating Panginoon. Muli po ang aming taus-pusong pag-anyaya na sa darating po muli na linggo, next week, sa ganito ring oras, tayo po'y magkasama-sama upang tayo ay sama-sama pagpalain ng Diyos sa gagawin nating pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Maraming salamat po and God bless you all. Pero tanging-tangi sa Kristyanismo. Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel.